na muli ng mga turista ang makasaysayang Notre Dame de Paris sa bansang France. Lalo't tapos na ang konstruksyon sa mga nasunog na bahagi nito. Kabilang sa mga bumibisita ang ilang Pilipino. Tinutukan niya ni JP Soriano. Tinutukan ng buong mundo ang pagkasunog ng ilang bahagi ng isa sa pinakatanyag na simbahan sa buong mundo, ang Notre Dame Cathedral o Notre Dame de Paris sa Paris, France. Marami ang nanlumo noon, lalo pat kilala ang Notre Dame de Paris dahil sa nakamamanghang Gothic architecture nito at mga makasaysayang seremonya sa France. Gaya ng koronasyon ng dating general ng France na si Napoleon. Mas lalo pang napalapit sa mga tao ang Notre Dame de Paris dahil ito rin ang setting ng isang tanyag na nobela na The Hunchback of Notre Dame na isinulat ng French author at dating mambabatas ng France na si Victor Hugo. Matapos masunog, umasa ang mga taga-France at mga deboto sa iba't ibang panig ng mundo na maayos ang makasaysayang landmark. December 2024, muling binuksan sa publiko ang Notre Dame de Paris, pero hindi pa lahat ng bahagi gaya ng Notre Dame Tower. At makalipas ng mahigit 5 taon, natapos na ang konstruksyon ng tower. Nang bisitahin ng GMA Integrated News ang Notre Dame de Paris, punong-puno na ulit ng mga turista ang makasaysayang Parisian landmark, kabilang na ang ilang Pilipino. Napakaganda. Yeah, I think it's a stunning inside. Really. Yung mga structures and the way they presented it. We were here last, I think 2 years ago, but it was under construction. Ang Notre Dame de Paris, na isa ring UNESCO World Heritage Site, ay isang cathedral kung saan naroon din ang ilan sa mga pinaka-importanting relics ng Christian faith, gaya ng Crown of Thorns. Ang muling pagbubukas ng Notre Dame Cathedral matapos itong masunog, patunay na habang may buhay, may pag-asa. Simbolo ito ngayon ng katatagan ng isang istruktura para sa kultura at pananampalataya ng France, pati na rin ng buong mundo. Mula rito sa Notre Dame Cathedral sa Paris, France at para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras.